Yo, NBA fans! Hindi pinaporma ng OKC si Jokic sa Game 7 ng serye nila. Pinatunayan ng Thunder kung bakit sila ang number 1 seed. Pag-usapan natin yan, kaya huwag na natin patagalin pa. Tara na, let's go! At ayun na nga, Game 7 ng OKC at Nuggets. Napaganda talaga ng seryeng to. Talagang dikit na dikit ang laban ng dalawang teams. Pinapagunahan ba naman kasi sila ng MVP frontrunners na si Shai Gilgeous-Alexander ng OKC at Nikola Jokic naman para sa Nuggets. Ito na nga, ang pangalawang Game 7 ng Nuggets sa playoff run nila ngayong season. Ang unang Game 7 nga nila ay kontra sa Clippers noong first round, kung saan talagang winasak nila sila Kawhi at Harden. Pero nag-fail silang ulitin to kontra dito sa number 1 seed. Paano? Ang ganda kasi ng strategy na ginawa ng coach ng OKC kontra dito sa Nuggets. Solid nang naging pangontra dito kay Jokic. Unang quarter nga, usual game plan lang nila ang ginawang depensa, kung saan si Hartenstein nga ang nagbabantay dito kay Jokic. Pero simula pa lang ng laro ay pinahirapan na niya ang bantay niya. Dito nga sa unang play na to ay bumagsak pa itong si iHeart at napakaganda naman na assist mula sa former MVP. Paborito pang kunin ni Jokic si Jet sa opensa kasi naman ang haba ni Jet pero ang payat. Kayang-kaya siyang katawanin itong si Jokic at ayan nga ang ginawa niya dito. At first quarter pa nga lang ay dominating na itong si Jokic. Kaliwat ka ng assist ang binibitawan naging sa OKC. Pinapahirapan ng home team sa ilalim. Kasi bukod pa sa mga malulupitang pasa nito, ay ang takaw din ito kumuha ng bola sa rebound. Nahirapan ng sobra makarebound ng OKC. First quarter pa nga lang ay meron na tong 4 na rebounds kaagad. Hirap din silang pigilan to sa opensa. Wala silang choice kundi i-foul si Jokic para lang mapigilan. Kaya nga sa simula ng laro ay naka-6 na agad na free throw ito. Out of 11 na free throw na tinira niya. Talagang lakas din kasi magpasabit ni Jokic eh. Dahil dito ay kinailangan nga ng OKC ng adjustment. Nilabas na ang hidden strategy against kay Jokic. At ito ay si Alex Caruso, na former champion kasama ni LeBron sa Los Angeles Lakers at ang currently pinakamatanda na player sa lineup ng OKC. Sobrang lakas nga nito sa depensa. Dito nga ay half court pa lang binabantayan na niya si Jokic. Di hamak na mas maliit itong si Caruso. Mas manipis din kumpara kay Jokic. Pero sobrang tapang at sobrang sipag ni Caruso sa depensa. Dito nga nice effort sa kanya. Muntik pa niya makagawan si Jokic ng bola at nagbintis pa si Jokic dito. Siya na nga tumapat sa depensa dito kay Jokic. Talagang box out kung box out. Hindi siya nagpapatinag dito. Hindi nagpapasindak sa laki. At talagang hapit, ayaw ng pagdribulin si Jokic. Nung nakadribble pa ay ang ganda ng help defense sa kanya. Sinalo agad ni Hartenstein sa ilalim. Pinapahirapan ng sobra ang former MVP. Parang pinupuluputan itong si Jokic. Makakuha man si Jokic dito ng bola ay talagang pinapahirapan. Dinudumog ng sobra ng OKC defenders. Di lang si Jokic ang kaya nitong bantayan. May mga times nga na nag-switch siya kay Jamal Murray at pinahirapan niya rin to. Binitawan agad dito ni Murray ang bola. At si Caruso sobrang sipag, muntik pang maagawan. Sa third quarter nga si Caruso na nag-start para sa OKC. At ang main task niya talaga is bantayan itong si Jokic. At sobrang hapit nito, tumawag na dito referee, nagawan pa si Aaron Gordon. At patuloy niya nga ang inaasawa dito, ang superstar ng Nuggets. Nice effort pa sa depensa, hinabol pa talaga si Murray. Nice D, nagbintis tuloy. At dito ay double team na si Jokic. Dahil nga dyan ay matatapikan ng bola ni SGA. Talagang nahirapan si Jokic dito kay Caruso eh. Panligalig ba naman sa depensa? At hindi lang si Jokic ang binabantayan niya, tingnan nyo naman. Sinasalo niya rin ang bantay ng kakampi niya kapag naiiwan sa pwesto. Pero ayaw niya talagang tantanan dito si Jokic. Ang lakas pa niya nakikipag-box outan kay Jokic. At mukhang nailang nga siya ng sobra kay Caruso, no? Kasi sa Game 7 na kailangan siya ay 9 na tira lang ang naibitaw niya. 9 na tirang yon, 5 lang ang naipasok.
Kung wala nga ang mga free throws niya, 11 points lang dapat si Jokic eh. Siyam na free throw nga kasi ang naipasok nito. At in total ay meron lang siyang 20 points. Maliit na to kumpara sa mga nakaraang laro niya. Ganyan ka-solid ang naging depensa ni Caruso. Pero hindi lang naman siya dahil ang buong OKC lason sa depensa. Ang dami nga nitong steals na nagawa sa game na to. At pati na rin ang mga forced turnovers. Kilala talaga itong OKC na malakas ang depensa. Pero parang dinala pa nila sa next level ang higpit ng depensa nila kontra sa Denver. Talagang sundot kung sundot. At hindi sila tumitigil at sumusuko. Napakasisipag gumalaw. Sobrang nakakasakal ang ginawa nila dito sa Denver. Parang ayaw nang pahawakin ng bola eh. At nakaraming puntos nga rin itong Thunder mula sa mga turnovers and steals na nagawa nila. Yan nga rin ang isa sa mga dahilan kung bakit sila nanalo sa game na ito. Talagang malalang lockdown defense sa buong Denver Nuggets, hindi lang kay Nikola Jokic. At napakaraming fast break opportunities para sa kanila dahil nga sa maigpit na depensa na to. Dito nga ay parang nagka-crab walk pa itong si Jalen Williams magdepensa kay Murray. At hindi niya to sinukuhan. Mukhang hindi napansin ni Jokic si Cason Wallace. Fast break opportunity para sa OKC. Caruso for the layup. Ito Westbrook naman may hawak ng bola. Alanganin pasa, nakuha tuloy ni Caruso. Ito na naman, pasa ni Jokic kay Westbrook. Pinalik kay Jokic pero this time natapik ni Jokic palabas. What a steal naman mula kay Jokic itong si Caruso at napakagandang pasa pa kay MVP SGA. Talagang grabing sipag ng lineup na to ng OKC. Lala sa depensa dahil nga dyan ay nakapagtala ng 23 na turnovers itong Denver sa larong to. At nakakuha naman ng OKC ng 39 points mula sa mga turnover na yan kumpara sa 7 lang ng Denver. At nakapagtala nga rin sila ng 16 steals. Bukod dyan ay napakalaking factor din itong si J-Dub sa pagkapanalo nila. Mula 6 points itong game 6 ay bumawi itong si Jalen Williams. Medyo maalat kasi siya last game at hindi masyadong nakascore. Siya pa naman ang second option dito sa Thunder para sa scoring. Siya nga rin na nakikitang second star dito kay SGA. Pero pinatunayan niya yan ngayong game na to. Lalo na nung second quarter kung saan pumutok siya talaga ng sobra at nag-take over para sa Thunder. Tatapik nga ni Chet ang bola dito. At tingnan nyo naman, parang lightning sa bilis. Hindi na lang Thunder. Nagawan pa nga niya dito si Jokic ng bola. At easy dunk mula kay J-Dub. At talagang salaksak kung salaksak, walang katakot-takot. Kahit si Jokic pa nasa harapan. Tindi rin kasi talaga ng player na to. Batang-bata pa, second year pa lang niya. Yata. Ewan hindi ako sure pero alam ko bata pa yan. At syempre andyan pa ang kanilang superstar na si SGA. Sobrang solid din na performance mula dito. So far sa mga naging laro niya sa serye ito pinaka-efficient niya. Dito parang hindi masyadong pilit ang mga tira niya. Siguro dahil na rin sa depensa na pinakita ng OKC sa larong to. Napagaling pa rin niya magpasabit dito para sa end one play. Ang hirap din kasing depensa nito si SGA, sobrang complete package. Kayang-kaya kasi sumalaksak sa loob. Sobrang deadly pa ng kanyang main weapon, ang kanyang mid-range shots. At efficient din siya mula sa 3 dito sa game na to. 4 na 3 nga binitawan niya, 3 doon pumasok. 75% win rate. Ang ganda pa ng galaw, iwan ka, Christian Braun. What a step back move. At ito na nga yung pangatlong tres niya dito. Lucky bounce. At nakapagtala nga itong si Jalen Williams ang 24 points, 5 rebounds and 7 assists. 35 points, 3 rebounds and 4 assists naman para dito kay SGA. Talagang hindi na binigo dito ang mga kampi niya pati mga fan. Mukhang totoo nga ang sinabi ng kakampi niyang si Chet Holmgren. Dahil mukhang siya talaga ang the MVP. At masayang-masaya nga itong OKC ngayon. Pero hindi pa tapos ang laban. Dahil makakatapat naman nila ngayon ang legend slayer na si Anthony Edwards at ang Minnesota Timberwolves. Matinding bakbakan to. Sino kaya sa dalawang uprising star na to ang unang makakapasok sa finals? At magkakaroon ng chance na maiuwi ang kampyonato? Comment down below and mag-subscribe ka na rin sa ating channel para lagi kang updated sa mga latest NBA happenings. Ayun lang for today. Peace out and God bless.